Magandang araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel, Magalis Garden. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon kung paano, kung bakit mabilis matuyot ang bulaklak ng ating mga bougainvillea. Pero mga iba na bago-bago pa lang siya na nagpo-full bloom, natutuyot na o kaya nalalaglag na. Kaya share ko sa inyo para matutunan ninyo kasi kung minsan may mga nagko-comment din sa akin na ganyan, bakit napakabilis na matuyot ang bulaklak ng mga bougainvillea. Ayun po ang ating pag-uusapan sa ngayon. Example po natin dito sa mga bago pa lang ito mga namumulaklak. Pero ito matagal na. No? Pero hindi pa rin siya natutuyot, matagal na ito. Minsan na-vlog ko na sa inyo ito na ganito na. Mas dumadami pa. O bakit paano ang ginagawa ko? Number one po kasi na kaya natutuyot agad yung mga bulaklak ng ating mga bougainvillea. Sa tubig po yan. Kasi pagka yung mga bougainvillea, ayaw po kasi niya ng nabababad sa tubig yung ugat niya. Kasi pagka nababad niya yung ugat, nagre-reflect siya dun sa bulaklak. Pag nasobra ng tubig na nasipsip niya, yung ugat, nalalaglag yung bulaklak o kaya natutuyot siya. Mas maganda pa yung nadadry siya. Hindi naman yung sobra-sobra na dry. Mas tumatagal ang bulaklak ng bougainvillea pagka nadadry siya ng konti. Huwag naman sobrang dry kasi makikita naman natin yan sa ating mga bougainvillea kung kulang na siya sa dilig. Kung minsan yung pagka tinutuyot ninyo, kulang na siya sa dilig, mapapansin ninyo yung mga dulo niya o yung mga bulaklak na to lumalaylay, bumabaluktot na ganyan. Yung malalaman ninyo na kulang sa dilig. Kaya yung iba naman, sabi ko nga, pagka dilig ka naman ng dilig, dito sa puno niya, mabilis din maubos. Mapapansin ninyo yung mga bulaklak niya, yung parang naminipis ba? Yung parang ba yung mga dulo niya parang nag-uumpisang matuyot. Yan ang papakita ko, papaliwanag ko sa inyo bakit nangyayari sa atin yung ganyan. Una nga yun sa pagdidilig. O kasi hindi naman kasi yung mga potting mix natin, di po ba? Kasi mahalaga matutunan natin yan kasi nag-aalaga tayo ng mga bougainvillea. Depende din po sa potting mix. Kasi yung potting mix ninyo, kunyari yung iba gumagamit, mabuhangin. Yung halos yung iba, nakikita ko, napapansin ko din yung malalaki nila ng mga bougainvillea, panay darat o yung buhangin ang ginagamit. Kailangan po natin madalas magdilig dyan kasi matutuyot din yung ating mga bulaklak kung hindi natin didiligan kasi halos wala nang kumakapit na tubig doon kasi dire-diretso yun kasi buhangin na siya, di ba? Meron naman iba, yung malupa naman masyado. Pagka yung, kunyari, kahit na yung risal, pag dumating ng 1 year yan, o mahigit, magiging parang lupa na yan, lupang lupa na siya. May steady na rin yung tubig niya doon pag lagi kayo nagdidilig. Kaya sinasabi ko ako minsan, gagambulin natin. Gagambulin natin para mabuhaghag uli yung lupa niya. Cultivate. Sabi kasi sa Tagalog, gagambulin, cultivate natin. At yung pagdidilig, depende dun sa potting mix. Sabi ko nga, pagka maipa, may halong lupa, napakaganda na every other day. Pero pagka yung potting mix ninyo, halos puro lupa, 2 araw yan, basa pa yan. Baka kung may bulaklak, naka-steady lang yung tubig dyan, pabudo nyo ng, mapapansin nyo naman yan 3 days, ganyan. Ayan, yan. Pagka naman yung mabuhangin, dapat nagdidilig tayo, lalo kung tag-init, araw-araw tayo magdilig. Tapos na po tayo dun sa pagdidilig. Sa pag-aabono naman po tayo. Kasi yung pag-aabono, dapat nasa tamang pamamaraan din. Pagka ganito, siyempre pagka kukunti pang bulaklak ng mga bougainvillea natin, mag-aabono tayo, dapat sa gilid lang. Huwag natin ilalagay dito. At dapat, diligan natin agad. Alam po ba ninyo pagka yung abono,
Kasi kailangan talaga ng mga bougainvillea yan eh. Kunyari, nag-uumpisa pa lang mamulaklak yung bougainvillea nyo, konti, gusto nyo paramihin, din dapat mag-abono tayo. O kaya wala pang bulaklak, mag-abono tayo. O kung may bulaklak na, konti, paparamihin natin. Pagka nagkamali tayo ng abono, sobra, yung abono natin, kahit inalo natin sa tubig yan, kahit na nilagay natin ng direct yan, basta sobra, lalo, so, lalong mawawala yung bulaklak. Kunyari, dapat sa kutsara lang, 3 kutsara nilagay ninyo, talagang malalaglag yung bulaklak niyan, matutuyot siya, laglag ang bulaklak. Ganun lang po. Kaya kung tama naman yung sakto ng paglalagay nyo ng abono, dapat diligan nyo agad. Kasi may mga nagko-comment sa akin, kasi maraming paliwanag kung ano, bakit ito natutuyot. Yung mga, kasi napakahabang ipaliwanag, kaya naisip ko na i-content ko. Mas maganda yung natutuyo na ganito. Kaya, ang tagal ng bulaklak. Kagaya dito, bago-bago pa lang. Ito, tagal na. Siyempre, meron pa po tayo. Tututukan ko pa po yan. Last po natin, papaliwanag ko lang din po sa inyo. Meron tayong mga binibili o nagagamit na yung pang-spray na pampabulaklak, di po ba? Yung mga, ano tawag sa ganyan? Teka, nakalimutan ko. Yung basta yung pang-spray na pampabulaklak. Maganda rin po talaga yan na gamitin. Ako din, kung gumagamit din ako, paminsan-minsan ng mga ganyan. Yung mga foliar fertilizer, pwede rin po yan. Kaya lang, dyan, kasi walang nakalagay doon sa mga foliar na yon na ginagamit sa pambukid na kung paano yung takal dito sa sa bougainvillea. Ang nakalagay lang doon yung sa orchids, yung iba. Kasi tinitingnan ko kung wala namang makita na bougainvillea, nakalagay lang doon. Pag mga yung gulay, ganyan, fruit trees, ganyan, yung foliar. Pag gumamit po tayo noon, dapat alam natin yung tamang takal niya. Mas maganda po na gamitin natin yung pang-orchids na lang. Kasi nakalagay po doon na yan eh. Takal ng pang-orchids. Kasi yung pag gumamit tayo doon, nasobrahan natin, naglag po talaga yung bulaklak niya. Yung umpisa, yung masusunog yung mga dulo. Yung mga bulaklak niya. Pero talaga nakakatulong po kung alam ninyong gamitin. Yung mga pampabulaklak na pang-spray, yung mga foliar fertilizer. Gumagamit din po ako noon. Pero mas maganda yung kulang kaysa dun sa sobra. Sa umpisa, kunyari, maliit lang yung sprayer ninyo. Testingin nyo muna. Konti lang. Pero may mga level naman, mababasa nyo doon. Kaya lang, wala naman nakalagay doon na pang bougainvillea. Pang-orchids nyo yun. Naulit ko lang po. Konti lang muna, spray ninyo. Kasi pinakatalab niyan pag nag-spray tayo, 1 week to 15 days. Kasi 15 days, mag-spray na naman tayo eh. Every 15 days yung mga foliar fertilizer na mga ganyan eh. Nakakatulong doon talaga pero wag po nating sosobrahan. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Pag nasobrahan agad-agad sunog yung bulaklak ng mga bougainvillea ninyo. Pag nasobrahan ninyo. Alam po yung video ko ito kasi yung napakaganda kung mapapatagal natin yung bulaklak ng mga bougainvillea. Ngayon kasi i-content ko ito sa inyo kasi sabik na sabik tayo sa bougainvillea natin. Pagkaraan, biglang mawawala na naman yung bulaklak kahit tagaraw. Hindi sayang, di ba? Dapat masundan nyo lahat yung mga sinabi ko na yon at saka natatagal ang bulaklak ng mga bougainvillea. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Bye-bye.